Natutupad na ba yung propesiya na sinasabi ng Biblia patungkol sa matinding init na mararanasan ng ating mundo? Yan po yung ating aalamin sa video na ito. Sobrang init na ng panahon ngayon. Kung titignan natin yung panahon dati, hindi po ganitong kainit. So, iba na po yung init sa panahon natin ngayon. Kung titignan nga po natin, nagkakansela na ng mga klase dahil nga po sa sobrang tindi ng init. So, dati hindi naman nagkakansela ng klase sa sobrang tindi ng init. Pero ngayon mga kapatid, ngayon lang nangyari to na talagang sunod-sunod nagkansela ng klase dahil sa sobrang tindi ng init. Sobrang init naman talaga mga kapatid na kapag lumabas ka ng bahay, talagang minsan hindi mo nakakayanin yung matinding init. May iba nga po na sa sobrang init, nahihirapan na po silang huminga. At yung iba sa sobrang init, talagang bumibigay na po yung katawan nila. Yung mga lugar naman po na sa sobrang init, talagang natutuyo na yung mga lugar doon kahit yung mga anyong tubig. Nakita po natin na nauubos yung tubig at natutuyo na po yung lupa. Yan po yung sign na talagang sobrang tindi na ng init dito sa ating lugar. So marami na po nakakapansin yan na talagang sobrang tindi na po ng init at iba na yung init sa panahon natin ngayon. Hindi lang po dito sa Pilipinas, actually sa buong mundo. Saan ka man pumunta sa ibang parte ng mundo sa panahon natin ngayon, umiinit na rin yung kanilang lugar na dating malamig. So sinasabi tuloy ng mga tao ngayon na talagang hindi na normal yung klima sa panahon natin ngayon. Ibang-iba na po compare sa dati. Ayon sa United Nations, kaya natin nararanasan yung ganitong klaseng katinding init ay dahil sa tinatawag natin na climate change. Malaki na raw yung pinagbago ng klima sa panahon natin ngayon. Ilan sa mga dahilan ng climate change ay yung iba't ibang polusyon na ginagawa ng mga tao. So dahil dyan, naaapektuhan yung ating kalikasan. At bukod dyan, marami na rin mga punong pinuputol ng mga tao na nakakapagdagdag init pa sa ating mundo. At marami pang iba't ibang mga dahilan para mabago yung klima sa ating mundo. Ayon sa UN, isa sa pinaka-apektado ng climate change ay walang iba kundi yung Pilipinas. So kaya raw po natin nararanasan ngayon yung napakatinding init ay dahil po yan sa tinatawag natin na climate change. So yung science na yung nagsabi niya na kaya umiinit yung ating mundo ay dahil sa global warming. Ibig sabihin po niyan yung pag-init ng ating mundo dahil sa climate change. Ngayon mga kapatid, mayroong sinasabi yung Biblia na pagdating ng panahon, yung mga tao sa mundo na ito ay makakaranas ng sobrang init. Na sa sobrang init, talagang sila po ay mapapasok. So ano nga po ba yung sinasabi ng Biblia patungkol dito? Basahin po natin yung Revelation chapter 16 verse 8 to 9. At ibinuhos din ng ika-4 na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa araw. At ito'y binigyan ng kapangyarihang pasuin ang mga tao sa tindi ng init nito. Napaso nga sila, ngunit sa halip na magsisi at talikuran ng kanilang mga kasalanan at pagpuri sa Diyos, nilapastangan pa nila ang pangalan ng Diyos na may kapangyarihang magpadala ng ganoong mga salot. Yung binasa natin na yan po ay isang propesiya. Yan po mga kapatid ay hindi pa nagaganap. Ibig sabihin, mangyayari pa lang yan pagdating ng panahon. Malinaw dito sa binasa natin ang sabi po diyan, sa pamamagitan ng araw, yung mga tao ay mapapasok. So ibig sabihin po niya mga kapatid, dito sa propesiya na to, sinasabi na darating talaga yung panahon, iinit po dito sa ating mundo. At hindi lang po basta mainit, talagang mapapaso pa yung mga tao. Ngayon ang tanong dito, yung matinding init ba na nararanasan natin ngayon sa ating mundo, konektado ba yan sa propesiya na sinasabi ng Biblia? Na yun nga po yung binasa natin, na makakaranas ng matinding init yung mga tao to the point na sila ay mapapaso. Ngayon mga kapatid, masasabi natin na merong koneksyon yung matinding init ngayon na nararanasan natin sa ating mundo sa propesiya na sinasabi ng Biblia. So hindi aksidente na nararamdaman natin yung ganyang napakatinding init na binibigay po ng araw. Ngayon kung nararamdaman na natin yung napakainit na panahon, tandaan nyo po, pagdating pa rin ng panahon, mas matindi pa yung init na mararanasan ng mga tao. Yung nararanasan natin na ito, wala pa ito sa pagdating ng panahon. Kasi nga, malinaw sinasabi ng Biblia, talagang mapapaso yung mga tao sa sobrang init. So kung darating yung panahon na yan, ang tanong, kailan po mangyayari yung sinasabi ng Biblia na ito? So yan po mga kapatid ay mangyayari pagdating ng tribulation. So yung matinding init na ito, isa po ito sa matinding salot na ipaparanas ng Diyos dito sa ating mundo.